Imbento lang yan, sign of the cross eh. Hindi naman galing sa mga apostol yan eh. Basahin nga natin yung libro ng Katoliko kung saan galing yung sign of the cross na yan, kapatid na Luz. Opo, ito pong sign of the cross. Basahin natin sa Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack, page 17. Ito po ay librong Katoliko. Ang sabi nila rito, and Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Kita mo? Sino ang nagturo niyang sign of the cross? Si Santa Teresa raw. Eh hindi naman apostol yan, hindi naman mangangaral ng Diyos yan, hindi naman yan propeta. Eh yun daw sign of the cross eh, yan daw ang pinakamabisang panlabang kay Satanas. Biro mong kalokohan yan, pinakamabisa raw panlabang kay Satanas. Eh panlaban pala kay Satanas, bakit mo di ginagamit sa harap ni Maria? Eh hindi naman Satanas si Maria. Pagka humarap sa altar, nagkukuros. Eh panlaban pala kay Satanas. Bakit pagkakaharap mo yung retrato ni Santa Maria raw yun, eh nagkukuros ka? Pagka dumaan sa simbahan yung bus, yung mga nasa loob, nagkukuros. Eh panlaban pala kay Satanas, ginagamit nyo kay Santa Maria. Hindi ba napakalaking insulto kay Santa Maria niyan? Napakalaking aral na mali yan. Sabi, it is the most powerful and the strongest weapon against Satan. At yan din ang sinasabi ng katisismo. Ang tanda ng Santa Cruz, ipag-adya mo kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, siya nawa. Hindi ba yan yung sinasabi sa katisismo? Ang tanda ng Santa Cruz, pag-adya mo kami sa kaaway. Eh, pang-adya pala sa kaaway. Eh, ba't ginagamit mo si Maria? Eh, di kaaway ka ni Maria. Sa harap ni Maria, nagkukurus-kurus ka. Napakagulo ng aral na yan, kapatid. Huwag ka maniniwala dyan. Hindi totoo yan.